Okay, so hindi masyadong nakakonect yung ating cord sa ating video card. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So, yung noong nakaraang linggo, sinasabi po natin na yung totoong pagkabuhay muli na ating sinasabi, hindi yung mga nandoon po na mga patay sa sementeryo. Yung patay na dapat po nating bubuhayin. Yung patay na paniniwala. Yung patay na pananampalataya, yung ating bubuhayin sa ating kapanahunan ngayon. Hindi yung patay na nandoon sa sementeryo or doon sa cemetery. Maraming nagtanong din sa akin nung mga nakarang araw. Sabi nila, Pastor, ano pala yung mangyayari doon sa mga kapatid namin, mga kamag-anak namin na nandoon sa sementeryo kung hindi po sila mabubuhay muli? Bakit mo sinasabi na yung pananampalataya, yung bubuhayin? Bakit yung papaano yung ating mga kapatid, mga kamag-anak na nandoon na po, mga ninuno natin nandoon na po sa sementeryo? Wala na bang pagkabuhay muli sa kanila? Mga kapatid, ang totoo niyan, wala na pong pagkabuhay muli sa mga patay physical. Pero yung kanilang mga espiritu, yun din po yung mabubuhay muli sa pamamagitan ng reincarnation. Okay? Uulitin ko, yung ating mga kamag-anak, mga ninuno, mga mahal sa buhay, mga pastor, mga reverend, mga pastura, mga kahit sino, mga spiritual or religious leaders na nangamatay na po, na nandoon na po sa abo. Okay? Yung kanilang katawan bumalik na po sa lupa dahil galing po sa lupa yung ating katawan. Hindi na po yun mabubuhay muli. Kung mayroong bubuhayin ang Diyos sa ating kapanahunan ngayon, yung patay na pananampalataya, yung patay na paniniwala. Dahil sa kapanahunan po ni Jesus, nung siya'y naghahayag po ng kaharian po ng Diyos, yung mga paniniwala at pananampalataya po ng kanyang mga kapatid, mga kapwa Hudyo, patay po yun sa paniniwala na siya po yung Mesiyas, siya po yung Kristo, siya po yung bugtong anak ng Diyos na pinadala doon sa Israel upang maghari sa kaharian po ng Diyos sa bansang Israel. Yung paniniwala nila ay patay that time. Kaya pilit binubuhay ni Panginoong Hesus yung kanilang paniniwala na siya po yung Kristo, siya po yung Mesiyas, siya po yung Emmanuel na kasama po nila sa kanyang kapanahunan. Dahil yung kanilang pananampalataya, yung mga Iskriba, mga Saduceus, mga Sanhedrin, mga Pharisee, mga pari, patay po yun. Hindi sila naniniwala na yung kanilang kaharap, yun na pala yung kanilang Mesiyas na hinihintay. So sa ating kapanahunan ngayon, yung ating bubuhayin na patay, yung pananampalataya, yung paniniwala ng bawat Filipino na yung patay na kanilang paniniwala dahil yung kanilang paniniwala na yung kaharian po ng Diyos nandoon sa kaulapaan. Hindi nila alam na nandito lang po sa bansang Pilipinas yung kaharian po ng Diyos. So yung paniniwala na yan po yung ating bubuhayin dahil itong kapanahonan po natin ngayon, we are now in the third day. Kung saan, sabi po ng Oseas chapter 6 verse 2, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya nga atong kinabuhi og sa ikatulog kadlaw kita iyang pagabanhawon og niya natakaron sa ikatulog kadlaw which is adlaw sa pagkabanhaw sa mga patay sa pagtuo diha sa pulong sa Dios. Pulong sa Diyos. Ito, patay sa paniniwala na dito sa Pilipinas ang kaharian po ng Diyos. Wala doon na sa Israel, wala doon sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Kaya mapalad talaga tayo sa buong mundo. Mapalad ang Pilipinas sa buong mundo dahil tayo po yung lupang hinirang ng Diyos. The chosen land. Where is the kingdom of God ma-establish? Dito sa pulo ng dagat sa Pilipinas. Kaya yung mga patay physical na nandoon po sa sementeryo, hindi na po yan sila mabubuhay muli. Bagkus yung kanilang espiritu, yun po yung magre-reincarnate sa bagong katawan, ipapanganak muli yung kanilang espiritu sa bagong katawan, bagong pamilya, bagong mama, bagong papa, bagong pangalan. Yan po yung sinasabi po ni Panginoong Hesus sa chapter 3 ng John. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan mabuhay muli, ipanganak
mapanganak muli yung tao bago niya makita, bago siya makapasok sa kaharian po ng Diyos. Dahil sa kapanahonan po ni Panginoong Hesus, kasama yung kanyang mga alagad. Malayo pa yung implementation ng divine government. Malayo pa sa kapanahonan po nila noon yung implementation ng kaharian ng Diyos. Kasi alam po ni Panginoong Hesus na yung itong kanyang mga alagad, mamamatay din ito. Pero dahil sila po yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos, sila po yung pinangakuan ng divino gobyerno ng bansang Israel, mamamatay yung kanilang katawan, pero yung kanilang espiritu mabubuhay muli sa pamamagitan ng reincarnation. Ipapanganak muli sa pamamagitan ng reincarnation. Kaya sinabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At tayo ngayon na mga Filipino, we are reincarnated na mga anak ng Diyos na galing sa bansang Israel. Dahil tayo yung kapalit or kahalili sa mga anak ng Diyos doon sa bansang Israel. Kaya yung mga patay na sa physical, hindi na po yun mabubuhay. Basahin nga natin. To prove na yung ating mga kamag-anak, hindi na po yun babalik, hindi na po. Kung mayroong resurrection ang sinasabi po ng mga apostolis. Okay? Kasi sabi nila, Pastor, mayroon talagang resurrection of the dead. Correct. Mayroong pagkabuhay muli ng mga patay kung gugustuhin po ng Diyos, kagaya kay Lazaro, binuhay niya muli si Lazaro mula sa kamatayan. That is resurrection from the dead. Pero hindi ibig sabihin na after si Lazaro nabuhay muli mula sa kamatayan, nagkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Wala pang everlasting life na nakamtan si Lazaro hanggang ngayon, mga kapatid. To prove lang yun na kaya ni Jesus magbuhay ng mga patay upang paniwalaan siya na siya po yung Kristo, siya po yung Mesiyas. Basahin natin. Jeremiah chapter 22, verse 10, mga kapatid. Okay? Pasensya na kayo, medyo high speed yung boses natin ngayon eh. Okay? Naka-high speed. Kasi hinahabol tayo ng ng tawag nito. Okay, chapter 22, verse 10. Basahin natin. Huwag ninyong iyakan ang patay o panaghuyan man ninyo siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumayaon, sapagkat hindi na siya babalik o makikita man niya ang kanyang mga lupaing tinubuan. Okay? Weep ye not for the dead, neither bemoan him, but weep, sabi niya dito, sore for him that goeth away, for he shall return no more, nor see his native country. So wag mong nang iyakan yung mga patay. Basahin natin sa Bisaya. Okay? Dahil hindi na niya makikita, hindi na siya babalik doon sa kaniyang lupang sinilangan. Jeremiah chapter 22, verse 10. Basahin natin sa Bisaya para mas klaro kasi yung Bisaya. Kasi Bisaya kami dito eh. Okay, Bisaya kami dito sa Mindanao, kahit po tayo ay lumad, pero majority po ng lingwahe na ginagamit po ng Mindanao, Bisaya. Okay? Okay, so 22, Kapitulo 22, versikulo 10. Ayaw kamo paghilak tungod sa namatay, ni magbakho tungod kaniya, hinunua, maghilak ka sa hilabihan gayod, tungod kaniya nga migikan, kay siya dili na mubalik, ni makakita pa pag-usab sa yuta nga iyang natawhan. So yung mga kamag-anak, mga ninuno, mga kapatid, mga relatives po nating namatay na po physical, hindi na po yun babalik pa upang makasama po natin muli. Hindi na po yun babalik. Pero yung kanilang espiritu, yung kanilang katawan bumalik doon sa lupa, dahil galing po tayo sa lupa, bumalik doon sa lupa. Pero yung kanilang espiritu bumalik ngadto sa Diyos. At yung espiritu na yon na nandoon bumalik sa Diyos, dahil ang espiritu ay bigay po ng Diyos.
yung espiritu na yun, ibabalik po ng Diyos. Ipapanganak muli yun sa bagong generation, bagong pangalan, bagong parents. Dahil yan po yung proseso. Yan po yung proseso, mga kapatid, ng Diyos. Kung tutuusin po natin, yan po yung resurrection. Reincarnation is resurrection. Resurrection of the spirit. Dahil yung mabubuhay muli, magkakaroon ng bagong katawan yung espiritu na yan. Kaya nga, sinasabi po ni Jesus, ang pagbalik sa anak sa tao, okay? Babalik yung anak ng tao. Yung anak ng Diyos nagiging anak ng tao dahil si Jesus noon, anak ng Diyos, anak ng tao, anak siya ni Maria. Ngayon, babalik yun. Yung espiritu na yun, ipapanganak muli sa bagong katawan, bagong pamilya, bagong mama, bagong papa. Kaya yan po yung hindi maintindihan ng ibang grupo kung bakit natin palaging sinasabi na yung Kristo na babalik, yung Kristo na maghahari dito po sa Pilipinas, yung hindi yung Jesus doon sa Israel. Yung Kristo na maghahari dito sa Pilipinas, yung bagong katawan, bagong pangalan, Pilipino yung katawan, mga kapatid. At yan po yung pinaka-crucial ngayon dahil marami yung mga Christian groups na hindi makakatanggap sa ganong proseso, sa ganong paraan, sa ganong programa po ng Diyos. Kaya, kung mayroong bubuhayin ngayon na patay, ikaw, ako, tayong ngayon na buhay na patay yung pananampalataya. Dapat mabuhay yung iyong patay na paniniwala na dito sa Pilipinas, yung kaharian po ng Diyos. Dito maghahari yung bugtong anak ng Diyos. Dito sa Pilipinas, mag-uumpisa yung divino gobyerno. Dito mag-uumpisa yung everlasting life, mga kapatid. Yung buhay na naputol sa kapanahonan ni Adan at saka ni Eva nang sila'y sumuway sa kautusan po ng Diyos. Kaya manumbalik muli yung buhay na walang hanggan na yon sa pamamagitan ng pagsunod ng batas ng Diyos, sa pamamagitan ng divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Manumbalik yung buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ngayon, napakamapalad nating mga Filipino. Napakaganda po yung programa ng Diyos sa bansang Pilipinas. Hindi niya ibinigay doon sa ibang bansa. Hindi niya ibinigay doon sa Europe, sa western part. Hindi niya ibinigay doon yung programa ng kaharian po ng Diyos. Nandito po sa malayong silangan, lalong-lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, bubuhayin ng Diyos yung mga patay na pananampalataya na dito sa Pilipinas. Ipatutupad po ng Diyos yung kanyang banal na gobyerno. Dito po sa Pilipinas, mangyayari yung divino gobyerno ng Diyos. Hindi po doon sa unahan sa mga kabituunan. Dito po sa Pilipinas, mga kapatid. Yan po yung dapat makita ng buong Pilipinas. Dahil nandito na po tayo ngayon. We are now in the third day. From the time na ipinanganak si Panginoong Hesus, nasa pangatlong araw na po tayo ngayon. Mula sa pagkasala ni Adan, nasa pang-7 araw na po tayo ngayon. This is the last day na sinasabi po dito po sa Biblia. Sa mga huling araw, nasa huling araw na po tayo ngayon. At yung araw na yan, 1,000 taon sa Diyos. 1 araw lang yan sa Kanya. 1,000 taon sa atin na mga tao. Kaya itong sinasabi po natin 1 araw ngayon, the last day of the week, 7 araw mula doon sa nagkasala si Adan. Pero mula nang ipinanganak si Jesus, nandito na po tayo sa 3rd day. Kaya sinabi po ni Panginoong Jesus, "Gub-a kining templo, og sa 3 kadlaw kinitukoron ko pag-usab. Destroy this temple on the 3rd day. I will raise." Ibabalik niya muli. I-build up niya muli sa pangatlong araw yung templo. Now, nandito na po tayo ngayon sa pangatlong araw.
Kaya lalabas ngayon yung templo kung saan yung mga anak ng Diyos papasok sa templo na yan at doon po manalangin sa ating dakilang Diyos. Kaya palagi kong sinasabi, tapos na po yung church era. 2,000 years ang ibinigay po sa church. Ngayon, nandito na po tayo sa 1,000 years kung saan ito na po yung erang ito, kaharian po ng Diyos. Millennial reign of Christ kung saan yung pagsamba na gagawin dyan sa templo, hindi na po dyan sa simbahan. Kaya tapos na po yung church era. Kaya lahat po ng mga nasa iglesia sa simbahan ipapasok sa kaharian po ng Diyos. At saan yung kaharian po ng Diyos? Dito lang sa Pilipinas. Kung saan sa kaharian po ng Diyos na yan, nandyan yung hari na bugtong anak ng Diyos. At mayroong batas siyang ipapatutupad dyan. At yung batas na yan, yan po yung banal na batas po ng Diyos. The divine law of the living God will be the supreme law of the land dito sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid. Kaya dapat maintindihan natin mga Filipino, maintindihan po ng ating mga government leaders. Kung titingnan po natin ngayon talaga mula Malacanang, Senado, Kongreso, papunta po dito sa mababang posisyon po ng ating gobyerno. Nagkakagulo na po mga kapatid. Hindi na kontrolado ng mga senador, hindi na kontrolado ng congressman, hindi na kontrolado ng Malacanang ang mga pangyayari ngayon dahil galaw na po ito ng espiritu po ng Diyos upang linisin itong bansang Pilipinas. Papunta po sa divino gobyerno. Papunta po doon sa kapayapaan. Papunta po doon sa totoong kaunlaran. Papunta sa totoong kasaganaan. Papunta na po tayo sa totoong pagbabago ng sistema ng gobyerno ng Diyos. Kung saan yung bugtong anak ng Diyos, makikita po natin maghahari dyan sa kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Malapit na ipapahayag yung bugtong anak ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Yung hinihintay na lang po, yung ating mahal na Pangulo na makita po niya, mahanap na po niya yung hari na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Maraming nagsasabi, Pastor, bakit yung Pangulo? Walang kinalaman yung Pangulo sa programa ng Diyos. Yan po yung palagi nilang sinasabi. No! Yung ating mahal na Pangulo ngayon, as long as he is the President of the Republic of the Philippines, siya po yung ating ama sa ating bansa. At itong bansa natin, ito po yung bansang Israel. Ito po yung bansa ni Jacob. Kaya yung ating mahal na Pangulo ngayon, bilang ama ng bansa, siya po yung Jacob ngayon dito sa bansang Pilipinas. Kaya hanapin niya yung maghahari, yung promise king na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Dahil siya lang po yung may full authority sa pag-declare kung sino yung hari na maghahari dito sa Pilipinas. Marami ngayon ang nag-aangkin na hari. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, maraming nag-angkin na hari, pero wala pang official dyan na hari. As long as wala pang final proclamation, wala pang official na hari dito sa bansang Pilipinas. Tanging ang Diyos lamang ang makapagsabi kung sino yung totoong hari na papasukan ng kanyang banal na espiritu upang mamuno dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung ating hinihintay. Kaya marami mang nag-angkin pero wala pang official na maghahari sa Pilipinas as long as hindi ma-proclaim ng ating mahal na Pangulo. Dahil yan po yung pinaka-role ng ating Pangulo ngayon. Hanapin niya yung bugtong anak ng Diyos na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Dahil yung ating mahal na Pangulo bilang Juan Bautista, hanapin niya kung sino sa lahat ng mga nag-angkin na hari sa Pilipinas, yung totoong hari na maghahari upang ipatupad yung banal na batas ng Diyos dito sa Pilipinas, upang makamtan ng Pilipinas upang makamtan natin sa Pilipinas ngayon yung totoong pagbabago, hindi lamang sa gobyerno, hindi lamang sa politika, pagbabago spiritual at material. Yan po yung sinasabi nila, temporal government or civil government. Pero yung totoo niyan, mga kapatid,
Hindi separate yung spiritual government sa temporal government. Hindi separate po 'yan. Hindi po yan parallel government. Hindi po ibig sabihin na nandito po yung civil government, nandyan po yung divine government. Hindi po. Itong government natin, existing government natin ngayon, ito po yung ating ibanal na government. Dahil yung ating mga leader ngayon, walang takot sa Diyos. Kinakailangan po natin yung leader na may takot sa Diyos, yung marunong makinig sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. At yun po yung kanyang ipapatupad. Kaya sa darating na panahon, mga kapatid, ito po yung role ng ating Pangulo ngayon bilang siya po yung ama ng ating bansang Pilipinas. Hanapin niya yung totoong maghahari sa bansang Pilipinas. Hindi si founder yung mag-declare na ito po yung hari. Okay? Hindi organisasyon, hindi simbahan, hindi Santo Papa yung mag-declare sa hari. Hindi si minister yung mag-declare sa hari. Ang presidente ang mag-declare sa totoong hari na maghari dito sa bansang Pilipinas. Dahil nasa kanya yung full authority ibinigay ng Diyos. Ngayon, bilang siya ang maghanap ngayon, bilang role niya isang Juan Bautista at propetang Samuel. Yan po yung ating panawagan ngayon. Marami mang nag-angkin na hari sa Pilipinas. Yung iba na nga nangamatay na yung ibang mga nag-angking hari, pero ngayon wala pang opisyal. Okay? Wala pang opisyal. Kagaya po doon. Sa ating kausap kahapon, maraming nagsasabi, Pastor, dito sa amin yung New Jerusalem, doon sa Luzon yung New Jerusalem, dito po sa Surigao yung New Jerusalem, doon po sa Zamboanga yung New Jerusalem. Wala pang opisyal na New Jerusalem sa bansang Pilipinas unless ipapatupad yan ng hari. I-declare yan ng hari kung saan banda dito sa Pilipinas, saan banda dito sa Mindanao. I-declare kung saan yung New Jerusalem. Dahil yan po yung magiging kapital na syudad sa buong Pilipinas pagdating po sa dibino gobyerno. Hindi po ako galit, mga kapatid. Kumbaga, nag-aalab lang po yung ating puso. Okay? Nag-aalab lang po yung ating puso. Kaya nga sa ating bayang Magiliw lupang hinirang, perlas ng silanganan, alab ng puso. Okay? Mayroong fire sa ating puso. Kaya nga, yung ating taon ngayon is fire horse. Okay? Nag-aalab na kabayo, fire horse. At alam nyo ba yung meaning ng fire? Apoy, di ba? Mayroong nagkanta doon noon na kami ang apoy na hindi mapatay. Okay? Nasa taon tayo ngayon ng fire horse. Nag-aapoy na kabayo. Kaya nga binigyan ko ng meaning yung fire o acronyms yung fire, F-I-R-A. Okay? Father instruction. Redeem everything. That is the final instruction dito sa Pilipinas. We should redeem everything. Under the sun, gawa po yan ng Panginoon. Kinahanglan, babaguhin po yan po ng Diyos sa pamamagitan ng dibino gobyerno. Kaya nga sinasabi po ng hari na nakaupo doon sa trono sa Revelation chapter 21, I will make all things new. Gagawin kong bago ang lahat. Kaya, fire. At titingnan po natin, mga kapatid. Sinabi ni Juan Bautista, ako nagbautismo kaninyo sa tubig, sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa sala. Apan ang nagsunod kanako, siya magabautismo sa Espiritu o kalayo. Sabi niya, ako po ay nagbabautismo sa tubig, pero yung kasunod ko, siya po yung magbabautismo ng Espiritu at apoy. Espiritu at apoy. Si Juan Bautista ay nagbautismo ng tubig. Tubig yung kanyang ginamit para
cleansing sa kasalanan ng mga Pharisee that time, mga Hudyo that time sa kanyang kapanahunan doon sa Israel. Bakit niya binabautismohan yung mga tao na yon? Upang pagdating ng Panginoong Jesus that time, banal na yung mga Hudyo, banal na yung mga Israelitas, banal na yung mga Samaritano that time dahil nahugasan na po yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng bautismo ni Juan sa tubig. Ngayon, mga kapatid, yung hinihintay nating bautismo ngayon, hindi tubig. Okay? Yung purpose ni Juan sa pagbautismo kay Jesus sa tubig upang hanapin saan doon sa Israel, kung sino sa lahat ng mga lalaki doon sa Israel ang katawan na pinasukan ng Kristo. Kaya sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, nakikita ni Juan kung saan doon yung pinasukan ng Kristo na katawan. Dahil yung instruction kay Juan ng Panginoon, hindi ko kilala yung tao na yon, pero sabi ng nagsugo sa akin, sino po yung dadapuan ng Espiritu sa katawan ng kalapati, yun po yung magbautismo ng Espiritu at apoy. So yun po yung ginawa ni Juan. Ngayon, dahil yung Panginoong Jesus ang pipili ng katawan kung sino yung papasukan niya dito sa Pilipinas at yung ibabautismo niya, Espiritu at apoy. Apoy, mga kapatid. Kalayo. Kalayo, kaya kung titingnan natin ang purpose ng tubig, paglilinis sa kasalanan doon sa kapanahonan ni Juan. Paglimpyo sa katawan, sa lawas nga makasalanan sa pamamagitan ng tubig that time. Yun ang purpose ng bautismo ni Juan. Na yung mga makasalanan, malinis po yung kanilang puso, kaluluwa, damdamin, espiritu, kung sila'y mabautismuhan ni Juan sa tubig. Paglilinis. Kagaya po doon sa kapanahonan ni Noe, ginamit po ng Diyos yung baha. Okay? Ginamit po ng Diyos yung lunop sa tibok kalibutan upang limpyuhan ang tibok kalibutan sa kapanahonan ni Noe that time sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng tubig. Linisin ang lahat ng kasalanan, lahat ng mga katiwalian sa kapanahonan ni Noe that time sa pamamagitan ng tubig. Kaya mayroong lunop sa tibok kalibutan. Sa panahon din ni Juan, ginamit yung tubig upang linisin yung katawan na makasalanan, upang sa pagdating ng Panginoong Jesus that time, banal na sila sa harapan po ng Diyos. Kung si Jesus that time tinanggap nila na magiging Kristo nila, magiging hari nila doon sa Israel. Kaya lang, hindi po natupad yon. Kaya dito sa Pilipinas, matutupad po yan. Kaya yung baptism ngayon na hinihintay, hindi po bautismo sa tubig. Tapos na yung tubig. Bautismo na po ngayon ng apoy, kung sino yung katawan na papasukan ng Kristo ng bugtong anak ng Diyos, babautismuhan sa apoy. Dahil papasok yung espiritu na yan. Espiritong apoy. Kaya itong fire horse ngayon, apoy na kabayo ngayon na taon, ito po yung simbolo. Okay? Fire horse. Final instruction of the Father, redeem everything. Kaya mayroon po tayong redemption. Redemption hindi lamang sa kayamanan ng Pilipinas. Redemption hindi lamang sa kayamanan ng bansang Pilipinas. Magkakaroon po tayo ng redemption mula po sa kasalanan, papunta po doon sa kabanalan, sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Mariredeem po lahat. Marirestore po lahat. Lalong-lalo na marestore po yung everlasting life pagdating po ng dibino gobyerno. Kaya bago yan, magkaroon po ng baptism of the fire and spirit, kinakailangan makaranas din ng paglilinis ang bansang Pilipinas. Hindi lamang Pilipinas, maging sa buong mundo sa pamamagitan din ng tubig. Kaya ngayon, nagsilipan na yung mga baha sa iba't ibang lugar. Noong mga nakarang araw, nakaranas po yung ating bansa naman sa nakaraang bagyong Basyang.
Okay, yung mga kapatid natin po dyan sa Northern Mindanao, nakaranas po sila ng mga matitinding baha. Paglilinis ng Diyos sa mga lugar na dapat linisin. Okay? Sa pamamagitan ng baha. Upang ma-restore lahat yung mga nasira ng baha. Papaano ma-restore? Papaano ma-re-establish yung mga syudad na nasisira, yung mga infrastructure na nasisira ngayon? Kailangan, dahil nakasabi dyan, I will make all things new. Bago niya gagawing bago lahat, kailangan maraming masisira. Kaya ginamit itong mga kalamidad ngayon upang masira yung lahat ng mga naitayo na, upang baguhin lahat. Pagbabago ayon sa kalooban po ng Diyos. Pagbabago ayon sa programa po ng Diyos. Pagbabago ayon sa kalooban po ng Panginoong Diyos dito sa bansang Pilipinas na si Jehovah. Hindi na po pagbabago ayon sa kalooban ni politiko. Hindi na po pagbabago ayon sa kalooban ni congressman, ni senador, ni gobernador. Pagbabago ayon na sa kalooban po ng Diyos sa pamamagitan ng Dibino Gobyerno. Dahil hari na po yung magpapatupad niyan pagdating ng panahon. Kunting panahon na lang po yung ating hinihintay. Kunting panahon na lang. Kaya nga yung ating hinihintay ngayon, yung ating mahal na Pangulo, na hanapin niya, makita na niya, nakarating na po yung ating panawagan doon sa kanya. Alam na po natin, nakarating na po yung panawagan natin doon sa kanya. Hinihintay na lang niya yung tamang oras, tamang instruction ng Ama sa kanya. Kung kailan at kung saan niya hahanapin yung magiging hari dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin kung ngayon narinig mo itong programang ito. Dito sa ating programa, narinig mong mensahe ito ngayon sa ating programa, dapat mabuhay yung inyong patay na paniniwala. Wala po doon sa mga founder yung kaligtasan. Wala po doon sa mga heroes yung ating kaligtasan. Nasa kamay po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Dibino Gobyerno na itatayo dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga mapalad ang banal. Okay? Blessed is he, mapalad ang tao, bulahan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw. First resurrection. And that first resurrection, doon po yan natin i-apply doon sa unang kamatayan, at yung unang kamatayan ng tao, yung kanyang paniniwala. So yung kanyang paniniwala na patay, yun po yung ating bubuhayin upang yung pangalawang kamatayan, physical, hindi na mag-power sa kanyang katawan dahil maghahari siyang buhay kasama po ng Panginoong Kristo dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung ating hinihintay. Kaya yung ating Kristo, yung ating hari na maghari sa Pilipinas, hindi Hudiyo, Pilipino mga kapatid. Pilipino, hindi Hudiyo, hindi galing sa ibang bansa. Galing dito sa ating bansa yung maghahari sa ating bansang Pilipinas. Bagong katawan ng bugtong anak ng Diyos. Bagong pangalan sa bagong generation. Kaya napakaswerte po ng mga Filipino. Napakaswerte po natin talaga. Masasabi ko, mayroong malaking kinabukasan ang bansang Pilipinas. Mayroong malaking pag-asa ang mga Filipino. Pag-asa na nasa kamay po ng Diyos. Ang totoong pagbabago, hindi ngayon sa mga sinisigaw po ng mga congressman, senador na tsatsa or charter change. Gusto nilang baguhin yung ating saligang batas. Mayroon talagang pagbabago sa ating saligang batas. Totoo talaga yung panawagan nila na kailangan po ng tsatsa or charter change or pagbabago ng saligang batas. Yung panawagan ni congressman, panawagan ni senador na kailangan baguhin na po yung ating saligang batas. Totoo po yan. Pero yung totoong pagbabago ng saligang batas, hindi sa pamamagitan po nila. Hindi sa pamamagitan ni senador, hindi sa pamamagitan ni congressman. Yung totoong pagbabago ng saligang batas na itong batas ng Diyos na nandito po sa banal na kasulatan, maipasok sa ating saligang batas. Yan po yung totoong pagbabago ng ating
ating saligang batas mula democratic government to theocratic government kung saan yung batas ng Diyos ang iiral sa ating bansang Pilipinas. Yan ang totoong pagbabago sa ating bansa. Hindi pabago-bagong leader. Hindi pabago-bagong leader na gusto nila bababa itong ating Pangulo at papasok yung bagong Pangulo. Hindi yun ang totoong pagbabago. Malaking kalokohan po yan, mga kapatid. That is deception. Ang totoong pagbabago na yung ating batas babaguhin at yung batas ng Diyos ipapasok sa ating saligang batas. Kapag maipasok na po yung batas ng Diyos sa ating saligang batas, nakalakip na po dyan yung batas ng tribo, yung batas po ng ating mga kapatid na mga Muslim, nandyan na po yung Sharia law, yung IPRA law, nandyan na po yan. Magiging full implemented po yan pagdating po ng dibino gobyerno. Pero ngayon, hindi po natin maasahan po na ma-implement, fully ma-implement po yung ganung mga batas. Dahil wala pa sa ating mga leader ngayon yung kabanalan sa isipan at kabanalan sa puso. Paano maging banal ang mga Filipino ngayon? Sa pamamagitan ba ng pagsamba? Sa pamamagitan ba ng pagtanggap kay Panginoong Hesus sa kanilang puso? Magiging banal na ba sila sa harapan po ng Diyos? No! Papaano maging banal ang mga Filipino? Magiging banal tayong Filipino kapag yung banal na batas ng Diyos. Yan po yung iiral sa ating bansa dahil yung boses na po ng Diyos. Yan po yung hahatol sa bawat puso ng mga Filipino kung ito'y banal, kung ito'y lumalakad ayon sa kalooban po ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban. Kaya nga palaging sinasabi po dito sa Isaiah chapter 26 verse 9. Sinasabi po dito mga kapatid. Okay? Ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi. Oo, ang diwa ko sa loob ko ay hahanapin kita na masikap sapagkat pagka nasa lupa na ang iyong kahatulan. Ang mga tao ay mga tuto sa katwiran. So kinakailangan yung batas ng Diyos ipatutupad sa ating bansa upang ang lahat ng mga Filipino mga tuto sa katwiran. Sabi niya, with my soul have I desired thee. In the night, yea, with my spirit within me, will I seek thee early. For when thy judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Yan ang kulang. Hindi sa pamamagitan ng pagpunta ng simbahan, magluhod mula portahan, parbuntang pulpito, banal na. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po maging banal ang tao sa pamamagitan ng pagsamba. Kung hindi man lang niya sundin ang batas ng Diyos, lalong-lalo na kung iniisip niya wala nang batas ng Diyos dahil grasya na, nako, disgrasya yun ang katapat niyan. Isaiah 26:9. Uban sa akong kalag, ginatinguha ko ikaw sa magabi. Oo, sa akong espiritu. Sulod nako, pangitaon ko ikaw sa tinuod gayon. Kay kong ang imong paghukom. Ana-ana og galing sa yuta. Ang mga pumuluyo sa kalibutan makakaton sa pagkamatarong. Kay kon ang paghukom sa Diyos, mapatuman na din sa nasod sa Pilipinas, ang tanang Filipino, Luzon, Visayas, Mindanao, makakaton sa pagkamatarong. Kay mutuod sila sa dili, mutuman sila sa balaod sa Diyos. Kay ang mapatuman ni Ana, ang hari nga mulingkod diya sa trono sa Diyos, diya sa Malacanang. Kaya walang Pilipino na hindi magiging banal, hindi lalakad sa kabanalan kapag nandyan na po yung hari. Walang Pilipino na hindi susunod dyan. At kung hindi siya susunod dyan, palalayasin sa bansang Pilipinas, papunta sa doon sa iba't ibang bansa. At dito magkagot iyang mga ngipon. Kaya
Yan po mga kapatid, yung programa na dapat mabuhay, mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan at yan po yung totoong pagkabuhay muli. Yung patay na paniniwala. Kaya nga, palaging sinasabi ni Santiago, yung patay na paniniwala, yung paniniwala na walang gawa ay patay. Kahit marami kang gawa dahil ikaw ay naniniwala, kung ang inyong gawa din ay hindi nakaayon sa kalooban po ng Diyos, useless din po yung paniniwala na yan. Patay pa rin yan sa harapan po ng Diyos kung hindi naman naka-align yung inyong ginagawa ayon sa iyong paniniwala, hindi man lang naka-align sa kalooban po ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, your kingdom come, your will be done here in the Philippines. Specific, here in the Philippines. As it is in heaven. Hindi na po earth. Here in the Philippines. Magsimula sa Pilipinas. Your kingdom come, your will be done here in the Philippines. Papunta sa whole earth. Okay? Papunta sa buong mundo. Mag-uumpisa sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, ito po yung ating palaging panawagan. Okay? Ito po yung ating palaging panawagan. Na sana, mula Luzon, Visayas, Mindanao, na yung ebanghelyo ng pagkabuhay muli sa pananampalataya na paniniwala, na patay na paniniwala, mag-uumpisa sa Pilipinas, papunta po sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, I will make you witness from Jerusalem, Judea, and to Samaria. Dito sa Pilipinas, magiging witness po tayo sa kaharian po ng Diyos. Magiging witness po tayo na dito sa Pilipinas itatayo yung gobyerno po ng Diyos. Magiging witness po tayo na dito sa Pilipinas yung kaharian po ng Diyos mula Mindanao, Visayas, Luzon, papunta po doon sa iba't ibang sulok ng mundo. From Jerusalem, Judea to Samaria. From Mindanao, Visayas to Luzon. Hindi Luzon, Visayas, Mindanao. From Mindanao, from the King City of the Philippines, Mindanao. Dito magsisimula yung pangangaral na yung totoong pagkabuhay muli ay yung pananampalatayang patay mula po dito sa King City of the Philippines, mula Mindanao, Visayas, Luzon. Yun ang sinasabi ni Jesus, from Jerusalem, Judea, and Samaria. Kaya sana, maintindihan po. Dahil kung titingnan mo yung location po ng Jerusalem sa mapa ng Israel, nasa southern part of Israel ang Jerusalem, kung saan nandoon ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Now, kung yun po yung ating pagbabasihan, na yung Jerusalem, nandoon po yan makikita from doon sa southern part of the map of Israel. Ang Mindanao, nasa southern part din po ng Pilipinas. Kaya from Jerusalem, Judea to Samaria, from Mindanao, Visayas, Luzon. Dahil ang Mindanao, yan po yung magiging ulo pagdating po ng dibino gobyerno. Yung sinasabi nila Luzon, mawawala ang Mindanao. Okay, kapag mag-separate ang Mindanao sa Luzon, Visayas, kapag mag-separate, malulunod itong Mindanao. Hindi po. Ang Mindanao magiging ulo. Pero kung ang Mindanao ay magiging ulo dahil yan po yung mind, Mindanao, Visayas, Luzon. Pero hindi ibig sabihin na kung ang Mindanao ay magiging ulo pagdating ng dibino gobyerno. Hindi ibig sabihin na isiparate na po itong tatlong region na ito o tatlong isla na ito. Hindi po magkahiwalay yan. Mananatiling buo ang Mindanao, Visayas, Luzon. Pero magiging ulo ang bansa, ang Mindanao pagdating po ng dibino gobyerno. Yan po mga kapatid, yung programa. Yan po mga kapatid, yung final instruction. Redeem everything because
lahat ng mga bagay, ilalim po ng kalangitan, yan po ay ipinagkatiwala po ng Diyos sa kay Adan nang siya'y hinubog ng Diyos mula po doon sa lupa. Kaya sinabi po ng Diyos kay Adan, Adan, ikaw yung magiging tagapamahala sa lahat ng mga bagay, sa isda, sa mga hayop, sa mga ibon, lalong-lalo na sa lahat ng mga creation po ng Diyos. Ibinigay niya yung full authority kay Adan. Kaya lang hindi po nagampanan ni Adan yung lahat ng ibinigay sa kanya. Hindi po niya na-exercise yung kanyang authority that time. Dahil siya ay nagkasala kasama ni Eva dahil sinuway nila yung batas ng Diyos. Ngayon, naputol yung everlasting life dahil kay Adan. Manumbalik din ang everlasting life dahil din kay Adan, sa pamamagitan din kay Adan. Kaya kung mayroong Kristong babalik dito sa Pilipinas, yung bugtong anak ng Diyos, yung pangangay na anak ng Diyos, yun po si Adan. Yun po si Adan, mga kapatid. Kaya si Adan ngayon ang magiging hari sa bansang Pilipinas. Okay? Marami na sabi, Pastor, sabi mo si Isaac. Sabi mo si Kristo. Sino ba talaga yung totoo? Adan, mga kapatid. Dahil si Adan yung Alpha noon, si Adan din ngayon yung Omega. Pero sa bagong pangalan, bagong katawan, yung kanyang espiritu ng anak ng Diyos. Yan ang Kristo. Hindi lang si Jesus yung Kristo. Si Adan, Kristo yun. Si Moses, Kristo yun. Si David, Kristo yun. Si Solomon, Kristo yun. Si Juan Bautista, Kristo. Dahil ang word na Kristo, sugo. Okay? Sugo po yung Kristo. Kahit sinong katawan na papasukan ng Kristo, magiging sugo yan dahil mayroong utos ang Diyos Ama sa kanya na dapat niyang gawin. Dahil sugo, sent under God's order. S-U-G-O, sugo, sent under God's order. Pinadala ayon sa order, utos po ng Diyos. Yan po yung meaning ng sugo. Kaya hindi lang po si Jesus, yung Kristo. Pati si Juan, Kristo yon. Dahil yung sugo kay Juan, magbautismo siya sa tubig upang mahanap yung katawan na papasukan ng Kristo. Nang nakita na po ni Juan na si Jesus pala yung Kristo, yung Mesiyas, kailangan si Juan ay aalis na. Mamamatay si Juan dahil yung espiritu na Kristo nandoon sa kanyang katawan, lilipat doon kay Jesus. Dahil yung gawain ni Juan tapos na. Si Jesus naman ang mag-continue. So every person na papasukan po ng espiritu ng Kristo, sugo po yan, mayroong ipapagawa ang Diyos sa kanya na dapat niyang gampanan. Kaya hindi lang si Jesus yung Kristo, mga kapatid. Hindi lang si Jesus yung Kristo. Lahat ng mga inutusan mula kay Adan, Seth, Enos, Kainan, hanggang doon kay Noe. Si Noe, Kristo yun. Dahil yung utos kay Noe, gumawa siya ng arka upang ang lahat po ng mga may buhay, kasama yung kanyang pamilya, maliligtas sa pamamagitan ng barko or arka na yon kapag sila ay makapasok doon. Dahil lilinisin po ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha ng tubig. Ganon din sa ating kapanahunan ngayon eh. Okay? Baha, tubig. Pagkatapos ng baha, mayroon namang apoy. Kaya nga, nung nakaraang linggo, nandoon po doon parts po sa Hulusol or Tawi-Tawi ba yun? May malaking sunog. Dito naman po sa South Cotabato area, mayroon ding malaking sunog. Sunog. Okay? Ginamit po ng Diyos yung mga tubig, apoy, yung 5 elemento na yan. Hangin, tubig, apoy. Okay? Lupa. Upang linisin yung mga dapat linisin. Kaya nga doon sa disyerto hindi yung imposible na magbaha doon, nagbaha na. Diyan po sa disyerto. Dahil walang bagay na hindi matatamaan
kung ang Diyos ay kikilos upang linisin po niya yung kanyang mga ginawa na nagiging, kumbaga naging nahugawan na ba, okay? Nadumihan na. So kailangan niyang linisin. Kaya ngayon sa ating kapanahonan ngayon sa government, mayroon ding paglilinis sa gobyerno po natin ngayon. Kaya lahat ng mga katiwalian, lahat ng mga corruption ngayon, dinahandahan na pong nililinis na po ng Diyos. Lahat ng corruption ngayon sa government, lahandahan na pong lininis po ng Diyos. Hindi na po yan kontrolado ni congressman, ni gobernador, or ni mayor, ni senador, kahit ng Pangulo, hindi na po niya kontrolado yan. Galaw na po yan ng Espiritu. Lilinisin po itong sistema ng ating gobyerno. Papasok na po kasi yung divino gobyerno. Kung saan yung magiging leader po dyan, leader under God's dominion. Leader na magiging mayroong takot sa Diyos. Leader na mayroong moral and discipline. Kaya nga sinasabi natin dyan, leader under moral and discipline. Mayroong takot sa Diyos, mayroong moralidad. Kaya nga sa panahon ni Dr. Hilario Camino Moncado, that time siya sana yun eh. Pero hindi pa nangyayari sa kanyang kapanahon dahil hindi pa time. Hindi pa hinog yung panahon. Okay? Hindi pa hinog yung panahon. Pero ngayon sa ating kapanahonan, hinog na po yung panahon. It's time for harvest. Harvest. Haharvestin yung mga masasama. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, di ba, ang imong gitanom nga similya, mga binhi, mga maayo man. Okay? Yung mga trigo, di ba, magandang binhi yung kumbaga imong gisabod dito, pero bakit mayroong mga sagbot? Sabi ng Panginoon, kasi yung si Satanas pagdating ng gabi, naglagay din siya ng mga binhi niya. Sabi ng kanyang mga alagad, anong gusto mo, Panginoon? Bubunutin namin yun? Yung mga damo? Sabi niya, wag. Wag mong bunutin. Okay? Dahil kapag bunutin nyo yan ngayon, masasali yung mga magagandang yung trigo. Okay? Hintayin natin pagdating po ng anihan. Dahil susuguin ko yung aking mga alagad. Susuguin ko yung aking mga manulunda na unahin, anihin yung mga damo at ilabay dito sa kalayo. Ganon po mga kapatid. Unahin, hipuson itong mga dautan ngayon nga nasa Pilipinas. Maniwala kayo sa hindi. Itong mga masasama ngayon dito sa Pilipinas, itong mga patay sa paniniwala, kahit alam na po nila na yung Pilipinas kaharian ng Diyos, uunahin itong hihipusin. Uunahin itong hipuson ng espiritu. Espiritu ng kamatayan. Kagaya po sa panahon ng Egypt. Yung angel of death. Okay? Yung angel of death. Espiritu ng kamatayan. Okay? Yan po yung paraan upang malinis itong bansang Pilipinas. Dahil ang mga masasama ngayon nga nasa hanay ng gobyerno, dahan-dahan po yung lilinisin po ng Diyos. Dahil pagdating ng implementation ng divine government, yan din po sila yung mangungunang, ay, hindi totoo yan, hindi totoo yung divine government, hindi kami maniniwala na mayroong divine government sa Pilipinas. Kagaya nung isang basyos po natin nung isang araw. Sabi niya, hindi totoo po yan. Gugunawin itong mundo. Gugunawin itong lupa natin. Sabi ko, mas mauna pa kayong mamatay, sabi niya. Sabi ko, ikaw yung mauna kasi iniisip mong gugunawin itong mundo. Gusto mong gugunawin itong mundo upang sundin lang ng Diyos yung iisip mo na gugunawin talaga itong mundo? Hindi po. Hindi magugunaw itong mundo natin. Hindi magugunaw. Hindi magugunaw itong lupa natin. Kung mayroong lupa na lilinisin, itong katawan ng tao na galing sa lupa, ibabalik sa lupa. Lalo kung lupang katawan na yan ay masama. Walang takot sa Diyos, ibabalik yan sa lupa. Kung mayroong lupa na magugunaw, kung mayroong lupa na tunawon yung katawan ng tao dahil ang tao galing sa lupa,
Pero itong lupa na kinatatayuan po natin, hindi ito magugunaw, hindi ito magigiba. Magpakailanman, ito'y magiging mana ng mga anak ng Diyos na naniniwala sa Kanya. Dahil dito sa Pilipinas, dito sa ating sanlibutan, magiging paraiso, magiging langit ito sa harapan po ng Diyos. Hindi totoo na gugunawin itong mundo. Itong mga tao lang na magulo sa mundo, itong mga tao lang na magulo sa bansang Pilipinas, yun ang gugunawin. Pero itong lupa na ating kinatatayuan, hindi ito magugunaw. Ito ay mana ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Hindi po sinasabi dyan na blessed are the meek dahil mapupunta sila sa langit dahil gugunawin itong lupa. Hindi po. Kung mayroong lupa na gugunawin, kung mayroong lupa na susunugin yung katawang lupa ng mga masasama, yun ay susunugin. I-cremate. Di ba? I-cremate. Mabalik sa abo. Fast track po yun. Pero itong lupa na ating kinatatayuan, magiging kaharian ito ng Diyos. Magiging paraiso ito ng mga anak ng Diyos. Kaya bago magiging paraiso, bago magiging kaharian, mayroong paglilinis. Bago ma-implement yung dibino gobyerno sa Pilipinas, mayroong paglilinis. Okay? Mayroong malaking paglilinis ang bansang Pilipinas ngayon. Dahil hindi hahayaan po ng Diyos na mananatili ang masama pagdating po ng dibino gobyerno. Kung mayroong masasama pagdating po ng dibino gobyerno, mahahatulan din yan. Pero itong mga masasama, lalo sa ating mga leader sa gobyerno ngayon na sakim sa posisyon, gagawin ang lahat upang pabagsakin ang mga nakaupo, gagawin po yung lahat kung ano. Dahil gusto po nila, sila na po yung papalit, yung sakim sa mga posisyon. Hindi yan makarating pagdating ng dibino gobyerno. Kung makakarating man sila sa dibino gobyerno, mahahatulan din sila. Yan po mga kapatid, yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Hindi pa bago-bagong leader. Kung mayroong leader na mababago sa ating kapanahunan ngayon, yung leader na ipapaupo ng Diyos. May basbas na po ng Diyos. At yung leader na yan, bugtong anak ng Diyos. Dahil maraming nagsabi, Pastor, di ba bloodline po yung susundin ngayon? Dahil ang Pilipinas, yung Kristo dahil nakasalala yung sa bloodline, totoo po yun. Yung Messianic mula kay Adan hanggang kay Jesus, bloodline po yung sinusunod. Bloodline. Hindi ka pwede magiging Kristo kung hindi ka naka-align doon sa bloodline. Doon po sa Israel. Pero pagdating dito sa Pilipinas, sa ating kapanahunan ngayon, hindi na po bloodline, hindi na po yung sinasabi nilang i-DNA mo pa yung dugo mo, dapat naka-DNA, naka-align. Hindi po. Hindi na po bloodline ngayon ang masunod. Espiritu yung masunod kung sinong katawan na kanyang papasukan. Hindi na po by bloodline. Dahil mula po kay Jesus, naputol po yung bloodline. Mula kay Adan hanggang kay Jesus, naputol po yung bloodline. Bakit naputol? Dahil si Jesus walang asawa, walang anak, walang generation, walang nagpapatuloy sa kanyang bloodline. Kaya hindi na po bloodline yung hinahanap ngayon. Espiritu, kung sinong papasukan ng espiritu na yan. Dahil ang espiritu yung magpili ng katawan. Hindi katawan yung magpili ng kung sinong espiritu na papasok sa kanya. Espiritu yung pipili ng katawan kung sino yung katawan na kanyang papasukan. Yan po mga kapatid, yung programa. Kaya nga sinasabi ni Jesus, sinasabi ni Juan, siya magabautismo kaninyo sa espiritu o kalayo. Espiritu po mga kapatid, yung hahanap ng katawan na kanyang papasukan. Hindi po yung katawan yung mag-angkin na ako si Adan, ako si Jacob, ako si Abraham, ako si Esau, hindi po. Espiritu ang magsabi niyan. Hindi ikaw na ako si Kuan, hindi po. Espiritu yung maghanap ng katawan
kung sino, kung karapat-dapat ba ka, parang bubuyog ba, palipat-lipat ng butas. Hinahanap niya kung saan talaga siya hiyang na butas, kung saan talagang butas siya magiging komportable. Palipat-lipat din ng bulaklak. Okay? Palipat-lipat. Ganon din po yung espiritu. Pag pumasok sa dito sa katawan, kapag makita niya itong katawan na ito ay hindi marunong magsunod sa instruction, lipat. Hanap naman ng bagong katawan. Kaya ngayon mga kapatid, palagi ko wala pang final na hari sa Pilipinas. Maraming nag-angkin na hari, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero wala pang final dahil palipat-lipat po yung espiritu. Yung espiritong pumasok sa kanila, lumipat din sa ibang katawan, umangkin din yun na siya po yung hari. Pagkatapos, lumipat din na ibang katawan, umangkin din po yun siya po yung hari dahil pinasukan din ng espiritu. Pero wala pang official dyan. Wala pang official dahil wala pang naiproklama. Wala pa'y nabautismuhan sa espiritu. Kaya okay lang kung maraming nag-angkin na hari, reyna, prinsesa, prinsipe, pero wala pang official dyan na hari as long as wala pang makita yung ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos kung sino po yung kanyang iproklama, i-declare na hari. Sabi ng iba dyan, Pastor, hindi ganun ang programa, hindi ganun ang proseso. Ay, kung anong proseso na ibinigay sa yun po yung sundin nyo. Pero as long as DGP is concerned, yun po yung proseso na ibinigay. Yun po yung paraan na ibinigay kung paano ma-declare po yung hari. Pangulo po yung mag-declare. Kung sa inyong grupo iba yung paraan sa paghanap ng hari, then go on. Ituloy nyo yan. Pero sa DGP, Pangulo yung mag-declare kung sino po yung totoong hari. Kung nasa Luzon ba yung hari, kung nasa Visayas, kung nasa Mindanao. As long as Pangulo yung mag-declare. Yan po yung malaking role ng Pangulo natin ngayon sa bansang Pilipinas. Sa itong naiiwan na kanyang mga termino, yan po yung pinakasugo sa kanya. Hanapin niya yung hari na maghari dito sa bansang Pilipinas upang itong Pilipinas magiging monarchy. Okay? Inherited sovereign monarchy ang bansang Pilipinas. Hindi na magiging Republic of the Philippines, magiging inherited sovereign monarchy, gingharian sa Diyos ang bansang Pilipinas. Inherited sovereign monarchy dahil mana po natin yung kaharian na yan mula pa sa ating mga ninuno. Hindi lang naipatupad doon sa kapanahunan ni Jesus. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon. Okay? Kay Brother Nilo Leon Moralia, dyan po sa United States of America, sa ating kapatid dyan na nanonood po sa atin. Kay Hoen Thunderstorm, uy, but okay lang kapatid, kung nakay tinuod po diha, ipagawas po kung nakay tinuod. Pero kung wakay kapagawas nga tinuod, paminaw na lang. Kay Gugma Katauhan Kalibutan, mayong hapon, Pastor. Mayong oras, Pastor. Yes po, magandang hapon, kapatid. Okay, sa aking sino pa dito? Uy, sa aking ina, magandang ina. Kay Lydia Mangkal, dyan po sa Birnisan, maraming salamat ma. So, ingat-ingat kayo dyan, palagi lang manalangin sa ating dakilang lumikha na si Jehovah. At sa mga kaibigan, kasamahan mo dyan, mga kapitbahay na nakikinig sa ating programa, nakikita niyo po ako ngayon, magandang hapon po si Fio Flabe, diga mo de. So, padayon lang po tayo hanggang makarating po tayo doon sa promise. Sino pa? Okay, kay pasensya kapatid, hindi ko mabasa itong pangalan mo, nakabaliktad naka-Hebreo karakter. Pero maraming salamat sa pagsubaybay sa ating programa. Kay Pastor Iser Ulubalang, Pastor, maraming salamat. And kay Teresita Kolar, ma'am, maraming salamat po. Kay Lumang Laan Laser, magandang hapon, mabuhay Rizal. Yung ating kapatid dyan sa may, nandyan ngayon sa Luzon. At kay Ma'am Alma Taganili Gansan, magandang hapon po ma'am. At kay Agapito de los Rios Jr. Sir, maraming salamat. Kay Mayo 4, magandang hapon po. Tagasan ito si Ma'am Mayo 4.
Okay, from basahin ko muna ha. Ito si Ma'am Mayo 4. Kay Ma'am Edna Tumampos, 180. Ma'am, at magandang hapon po ma'am. Yung ating kapatid dyan, si hindi Tumampos, Tampos, pasensya po, Edna Tampos, 180. Kasi yung kaibigan din nating Tumampos, si si Brother Richard Tumampos. So magandang hapon din. Kay Jerome Ordanisa, maraming salamat. Okay, kay GPRM. Okay, magandang hapon Dato. Okay, ito po yung Dato na pobre. Okay, so kay Brother Bini Saklote from Quezon Province, maraming salamat. Kay Brother Ma'am Nilita Bakaron may Banting Ibanyas, maraming salamat. Kay Brother Odobera Suilio, magandang hapon po. Okay, sino pa dito? Okay, kay Perlas Silangan at kay Baijan, magandang hapon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa hapon na ito. Kay Ma'am Diamond Heart, maraming salamat po. Mga diyan po sa Barangay Malagamot, mga Hirebisi family, Carion family, Rolida family, and Pausal family, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Brother Ambrosio, manonood po ito sila mamaya, yung mga kasamahan natin na hindi po natin nakikita ngayon, mamaya manonood po ito. Sa lahat po ng grupo po na manonood po sa ating live ngayon, pagkatapos po, maraming salamat po sa inyo. Pasensya po, hindi ko mabasa yung mga comment, mabanggit yung mga pangalan, but maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na po. Medyo malakas yung aking tinig. Kay Brother Jerry Iringan, dyan po sa Muntinlupa, maraming salamat. Kay SB, sinito, SB, basahin natin ha. Sana ito si SB. SBML, Losernas, from Pagadian City. Yes sir, magandang hapon dyan po sa Pagadian. Maraming salamat po. Kay Brother Reynaldo Genioso. So, kailan po? Kapatid, hintay lang po tayo. Hindi po rin po ako pwede magbigay ng araw, pizza, taon. Baka pagdating ng panahon na yan, hindi matutupad dahil ang Diyos lang po yung nakakaalam kung kailan. Tayo lang po ay nagsasalita in behalf po sa mga inutusan po ng Diyos. Isa po tayo sa mga nagsasalita patungkol po sa programa po ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Okay, sino pa dito? Basahin ko lang muna ha. Okay, para kay Brother Rooney Calagwan, magandang hapon po. Kay Georgian Cervantes, magandang hapon. Kay Prisi Estilior Doidora, magandang hapon po. Baka si Ferdinand Idralin Marcos aka Apulakay ang presidente natin na tinutukoy mo. Yes po ma'am, si Apulakay or si former Presidente Marcos. Hindi po siya. Pero isa po siya sa mga magiging main character po sa programa po ng Divino Gobyerno. Dahil gagabayan po niya yung kanyang junior upang hanapin po yung hari na maghahari sa bansang Pilipinas. Sila po yung inutusan noon. Okay? Pero ngayon, nasa bagong generation na po, sila lang po yung gumagabay. Kaya yung isa sa pinaka-role po ng ating Pangulo ngayon at saka yung senior, sila po. Dahil ang senior ngayon mga kapatid, gumagabay po sa kaniyang junior. Yan po yung hindi alam po ng mga nakakarami ngayon. Yung ating former President Ferdinand Idralin Marcos Senior, gumagabay po yan sa kaniyang anak ngayon na Pangulo. Maraming nagsasabi, Pastor, hindi man yan totoong anak ni Marcos yung ating Pangulo. Okay? Maraming mga haka-haka or maraming mga issues na hindi daw siya totoo. Wala akong pakialam. Kung totoo man siyang anak o hindi, as long as siya yung Pangulo ng bansang Pilipinas, yun po yung role niya, hanapin niya po yung hari. Totoo man siyang anak o hindi, as long as siya po yung Pangulo ng bansang Pilipinas, yung kanyang role, hanapin niya yung maghahari sa bansang Pilipinas. Yan po yung kanyang
Yan po yung kanyang gawain sa Pilipinas. Dahil maraming nagsasabi, wala akong pakialam dyan kung totoo man yan o hindi. Dahil kung yung totoo wala dyan, wala ding nagawa yung totoo, mga kapatid. Dito po tayo kung sinong nakaupo. As long as siya po yung Pangulo, siya po yung ama ng bansa, at siya po yung nag-act ngayon as hakob ng bansang Pilipinas. Dahil siya po yung ama ng bansa, hanapin niya yung magiging hari ng bansang Pilipinas. Dahil kapag makita po niya yung magiging hari sa Pilipinas, yung ating Pangulo, magiging Prime Minister po yan. Yung panawagan po nila na papayag ba kayo na magiging Prime Minister po yung ating Pangulo, totoo po yan. Dahil hanapin niya yung hari, magiging Prime Minister po yan. Dahil magiging monarkiya na po yung ating bansa. Kaya sa mga nagsasabi dyan, hindi totoo na okay, maggawa na lang din po kayo ng program. Kay Brother Miguel Mabalay, Sir, magandang hapon. Maraming salamat sa subaybay sa ating programa. So, ganun po mga kapatid, hindi po tayo galit. Nagagalit lang po tayo doon sa mga hindi pa maka-absorb sa programa po ng Diyos. Hindi pa makasubaybay, hindi pa makaintindi sa programa po ng Diyos. Pero kahit anong gawin natin, kahit isubo na po natin sa kanilang bibig yung programa ng Diyos, kung hindi din talaga sila pinili po ng Diyos na makahari kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon, wala din. Kahit isubo na po natin yung programa sa kanilang mga bibig, kung hindi rin sila pinili po ng Diyos na maghahari kasama po ni Kristo. Kahit pamilya natin, kahit kapatid natin, kahit kapwa natin, kahit kamag-anak, kaibigan natin, kahit gusto na nating isubo sa kanila yung programa ng Diyos, kung hindi man din sila pinili ng Diyos na maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, wala din tayong magawa kahit isubo na natin sa Kanya. Wala din. Ang Diyos lang po yung may karapatan kung sinong magiging kasama ni Kristo sa kanyang paghari. Ang sa atin lang ngayon, kung sinong maniniwala sa ating programa, yun po, mabubuhay yung kanyang paniniwalang patay. Kaya, ganun po mga kapatid. Kay Ma'am Alma Taganiligansan, siya ang pinahiran ng lana si BBM. Yes, siya po yung pinahiran ng lana as president. Okay? Dahil siya po yung Pangulo ng bansa, ang anointing ng Diyos nasa kanya po. Ang anointing po ng Diyos nasa kanya. Kaya nga sa mga taong nagbabas po sa ating Pangulo, walang nada yon sila. Okay? Yung mga nagsasabi na masama sa ating Pangulo, hindi nila alam na yung kinakalaban nila, yung Diyos na naglagay sa kanya dyan. Dahil kung babasahin po natin yung Romans 13, mga kapatid, lahat ng mga kaluluwa magpasakop po sa gobyerno dahil yung gobyerno ay itinatag po ng Diyos. Walang gobyerno na hindi tinatag po ng Diyos. Kaya yung mga namamahala dyan sa gobyerno, may basbas po yan ng Diyos. Kaya lang, kahit sila may basbas po ng Diyos na umupo sa gobyerno na itinatag ng Diyos, hinihintay lang din ng Diyos kung mga yung nakaupo na dyan, ipapatupad ba yung kalooban po ng Diyos. Yan lang po yung kulang. Kahit sila may basbas ng Diyos, may basbas ng Espiritu, kahit sila pinahiran ng langis, hinihintay lang din ng Diyos kung ipapatupad nila yung kalooban ng Diyos habang sila'y nakaupo sa posisyon na yan. Kagaya po doon kay Haring Saul. Si Haring Saul pinahiran ng langis sa pamamagitan po ni Samuel. Pinahiran siya ng langis bilang magiging hari sa bansang Israel. Pinahiran siya ng langis. Hinihintay lang ng Diyos kung ipapatupad talaga ni Saul yung buong batas ng Diyos upang siya'y mananatili hari sa Israel. So kahit siya'y pinahiran, hindi rin garantiya na ipapatupad ni Saul yung batas ng Diyos. Ganon din po sa ating mga leader ngayon sa government. Kahit sabihin natin, they are chosen by God to become leader sa kanilang posisyon, sa kanilang mga constituent, sa kanilang munisipyo, barangay, probinsya.
kahit sa ating presidente, hinihintay lang kung ipapatupad ba nila yung kalooban ng Diyos habang sila ay nakaupo sa kanilang posisyon. So, hinintay na lang yung termino. Kahit yung ating former president, Rodrigo Duterte, pinahiran din yun ng langis ng Diyos upang magiging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Hinihintay lang din ng Diyos sa kanyang kapanahonan kung ipapatupad ba niya yung kalooban po ng Diyos. Ganon din po sa ating Pangulo ngayon. Kaya lang, mayroong promise king na maghari sa Pilipinas. At mapalad yung ating Pangulo ngayon na sa kanyang kapanahunan lalabas yung hari. Kaya siya po yung maghahanap sa hari. Dahil yan na po yung panahon niya. Kaya nga sabi ko kanina, wala akong pakialam kung totoo ba yung anak o hindi. As long as siya po yung Pangulo, siya po yung pinili po ng Diyos. Wala po sa apelido, wala po nagmatter sa anak or sa totoo o hindi. Nandito po tayo kung sinong nakaupo sa posisyon, yan ang pinili po ng Diyos. Kasi hindi po kayamanan yung ating mga pinaglalaban dito. Gobyerno po ng Diyos. Gobyerno po ng Diyos. So tama po yan, ma'am, hindi niya naipatupad. Kaya kahit ganyan po yung kanyang posisyon ngayon, ginagabayan siya ng Diyos upang mahanap niya yung totoong hari na maghahari sa Pilipinas. Kaya Mr. President, tatagan mo lang yung kalooban mo. Sundin mo lang yung utos ng Espiritu sa iyo. Huwag kang matakot sa mga humihila sa iyo pababa. Dahil hindi kanila mahihila hanggat kasama mo ang Diyos, hindi kanila mahihila pababa. Hanapin mo lang yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. I-align mo yung programa mo sa bansang Pilipinas. I-align mo yung programa mo sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Upang ma-align mo yan, hanapin mo yung hari na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Maraming nagsasabi, Pastor, hindi dapat hanapin yung hari. Sino ba siya na magharap sa hari? O di kung yan ang programa nyo, ituloy nyo lang doon. Basta sabi ko, as long as dito sa DGP is concerned, yung role ng Pangulo, hanapin niya yung hari. Dahil siya po yung mayroong karapatan mag-declare sino yung magiging hari sa bansang Pilipinas. Dahil papasukan siya ng Espiritu ng Diyos upang mahanap niya yung pinili na hari na maghahari sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Kay Ma'am Lorna Chochia, dyan po sa Japan, ma'am, maraming salamat. Daghan salamat sa pagtanaw. Isa din po ito sa mga may mga gawain po. Kay Pastor Iser, ulo ba lang. Kay Brother Rolando de los Rias from Hawaii, magandang hapon, brother, yung ating kapatid dyan na nakasubaybay po sa ating programa. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Badit Bidasua, dyan po sa Bukidnon, maraming salamat. Kay Ma'am Merly Alay, maraming salamat po, ma'am. Okay, kay ipadayon lang ang nasugdan, sir, ipadayon lang yun nato ni. Kay nasugdan naman, hangtod mahuman. Kay Prisi Estilior, Doydura. So, ipadayon lang po nato. So, anyway, maraming salamat mga kapatid. Sana sa hapon na ito, okay, matawag nito, marami yung paniniwala na patay na mabubuhay. So, kay Brother Nilo Leon Moralia from United States of America. So, maraming salamat. Marami ding programa yung ating kapatid dyan sa Amerika, yung ating kapatid na si Nilo. So, mayroon din siyang programa. So, ipagpatuloy mo lang din po, kapatid. Dahil as long as yun po yung kalooban po ng Diyos, matutupad po yan. Dahil hindi po yung ating kalooban yung matutupad. Kaya nga sinabi ni Jesus, not my will be done, but your will be done, Father. So yung kalooban ng Ama, yung matutupad. So sa ating mga kasamahan dito po sa Davao City, sa mga leaders po ng DGP, kay Brother Oliver Suelio, kay Romel Sikinya, Ronel Pausal, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Dalisay family, kay Richard Dumaog, magandang hapon din, at kay Madam Raquel Caboberde, maraming hapon. Kay Dato, kay Samal, kay Simon,
kay DGP, kay Mapmap, yung ating mga bodyguard po dito sa bahay. So, nanonood po, nakikinig po sila sa atin ngayon dyan sa labas. Maraming salamat po sa mga bisita po natin na mga hindi nakikita. So, kung maraming nanonood po sa atin ngayon, mas maraming mga invisible na nasa paligid po nating nakasubaybay, nakaantabay po sa ating programa. Dahil nakikinig po sila, naging masaya po sila na marinig po yung programa na patungkol po sa programa ng Diyos sa Pilipinas. Hindi po programa ng Israel, hindi programa po ng ibang bansa. Programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon mga kapatid, February 8, sa ating Hebreo calendar, nasa ano na po tayo mga yun? Shibat 12. So, Shibat and then ika-12 is Adar. So, next year po, next month po mga kapatid, yung ating New Year sa DGP calendar, March 21. That is the New Year of the DGP calendar. So ngayon, next week, i-celebrate po yung calendar po ng Chinese calendar. So yung fire horse, lalabas na po yung kabayong apoy. Dahil doon po sa Revelation, may 4 na kabayo doon. Yung white horse, red horse, black horse, and pale horse. Ngayon, fire horse. Yung white horse mga kapatid, yun po yung congregation ng Christianity. At yung mother of Christianity mga kapatid, yung ating mga kapatid o kaibigan na Romano Katoliko. Yan po yung malaking congregation na nagiging simbolo po ng white horse. Yung red horse mga kapatid, yung congregation po ng Islam na naipatupad po ni Muhammad noong 622 AD. At yung black horse, yun po yung congregation or grupo sa panahon po ni Martin Luther nang siya nagprotesta doon sa Romano. Okay, bilang bishop, nabuo po yung Protestant. So yung black horse, yun po yung Protestant. At itong pale horse, mga kapatid, nagsilipanan na po yung pale horse. At yung nangunguna sa pale horse po, yung ating mga kapatid na INC or Iglesia ni Cristo. So pale horse, ngayon yung last natin, fire horse. Dahil every 60 years po lumalabas yung fire horse. So ngayon 2016 at 2026 lumabas yung fire horse. Kaya mag-aapoy po yung congregation, yung grupo, mag-aapoy. Dahil yan po yung sinasabi po dyan ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, yung third part of the world, of the earth, dadalhin po doon sa apoy. Okay? Susunugin, kagaya po ng ginto at silver. Magiging pure. So tayo ngayon, inaapoy tayo ng Espiritu kung magiging pure ba tayo na karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Okay? Kaya si Zechariah chapter 13 verse 8 and 9. Sabi niya, duha kabahin ang kalibutan, ang yuta, ang tulo kabahin ang yuta, ang duha kabahin mga matay o mga laglag o ang usa kabahin pagaulayon sa kalayo. Ay, basahin nga natin. Dito tayo magtapos. 13:8. Zacarias, og mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Jehova ang duruha kabahin ni ana pagaputlon og mga matay apan ang ikatulo kabahin mahibilin diha. Og dan-on ko ang ikatulo kabahin ngadto sa kalayo og ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi. Og sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan. Sila magatawag sa akong ngalan og pamation ko sila. Ako moingon kini mao ang akong katawhan og sila moingon nga si Jehova mao ang akong Diyos. Okay? Fire horse. Congregation ng mga taong inulay ng Diyos sa pinaagi sa kalayo. Yung magiging pure. Kagaya po ng bulawan and silver. So yan po
magiging congregation ng fire horse yung mga taong dumaan na sa apoy ng pagsubok. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa lahat-lahat po ng mga nanonood dyan mula Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo. So, kay Ma'am Prissy, akala ay patay pero buhay na buhay. Okay po, totoo po yun. Maraming nagsasabi yung ating former President Ferdinand Idarlin Marcos Sr. ay buhay. Pero kahit buhay siya, ngayon hindi po siya kayang ipalabas ng government dahil hahanapin din siya ng government dahil gideclare siyang patay. At ngayon sabihin nilang buhay, malaking ano po yan, conspiracy po yan. Pero totoo yan, kung totoo siyang buhay, may declare siyang buhay pagdating po ng dibino gobyerno. Pero ngayon, hindi siya pwedeng ipalabas na siya'y buhay kasi walang maniniwala dahil... So, ituloy po natin yung usapin na yan next week. Yan po yung ating tatalakayin. So, marami nagsasabi talaga na siya buhay. Pero, hindi pa kayang ipalabas nila dahil hahanapin din yan ng government. So, all the glory and honor belongs to our Heavenly Father Jehovah. And sa lahat po ng mga nanonood sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, God bless po. God bless Philippines. God bless our President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, all the glory and honor belongs to him. So, thank you po. Thank you.